Shalom sa inyong lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking salitang sinasabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. Lucas 24:44. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng malingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang tawag ba ng mabuting pastol ay gumigising sa iyo? Ang mga awit. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Amen. Ang ating panalangin ay mula sa awit 118, 25 at 26. Pangsyam na leksyon. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang ating susing talata, awit 18, 22 at 23. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilas sa ating mga mata. Nagpapatotoo ang mga awit tungkol sa pagkatao at ministeryo ni Kristo. Ang mga naihayag na tema sa mga awit ay kabilang ang pagka-Diyos ni Kristo, kanyang pagiging anak, kanyang pagsunod, kanyang kasigasigan para sa templo ng Diyos, kanyang pagkakakilanlan bilang ang mabuting pastol, kanyang pagkakanulo, kanyang pagdurusa, kanyang buto na hindi binabali, kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, pagakyat, pagkapari, at pagkahari. Lahat ay naroroon gaya ng pagkakasabi maraming mga taon bago nagkatawang tao si Jesus. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Ang Panginoon, mesyanikong pastol. Ang Panginoon, tapat sa kanyang tipan. Ang Panginoon, hari at pari. Doon sa una ay dalawang pagtatalakay. Mapagpakasakit sa sariling pastor. Ang ikalawa, nagdurusa ang Mesiyas. Sa ikalawang pagtatalakay, ang Davidikong tipan. At ang huli, dalawa ring pagtatalakay, walang kapantay na hari, pari, ayon sa pagkapari ni Melkisedek.
Unang pagkakahati, ang Panginoon, Mesiyanikong Pastol, at una sa dalawang pagtatalakay, mapagpasakit sa sariling pastor. O parito kayo, tayo sumamba at yumukod. Tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong pakikinggan ang kanyang tinig, mga larawan ng pastol at tupa. Binibigyan diin ang gabay at nagsusustentong pangangalaga sa kanyang bayan, ang pagdidepende ng bayan ng Diyos upang masapatan ang lahat nilang pangangailangan. Naghahatid ng hiwatig ng pagiging malapit sa pagitan ng Diyos at kanyang bayan, dahil ang mga pastol ay nakatira kasama ang kanilang mga kawan at nangangalaga para sa bawat isang tupa. Tumutukoy sa basbas ni Jacob kay Jose na naglalarawan sa Diyos bilang pastol ng Israel, at kaya umaapila ito sa dakilang pangako at pagpapala, Henesis 49:24. Ang mga hari ay itinuturing na mga pastol ng kanilang taong bayan, 2 Samuel 5:2. Gayunman, ang Diyos lamang ang tunay na marapat na sa titulong ito, dahil sa karamihan ng mga taong hari ay hindi nabuhay ayon sa gayong pagkakatawag. Si Jesus lamang na ito ang dahilan kung bakit tinawag siya na mabuting pastol. Si Jesus bilang ang mabuting pastol, ang napakalapit na bigkis ay nakita sa walang pagkakamaling pagkilala ng kawan sa tinig ng pastor, 1 Jes 4:27. Hinding-hindi pinababayaan ng mabuting pastol ang kanyang naliligaw na tupa, kundi naghahanap upang iligtas ang mga ito. Alam na alam natin yung kwento ng mga nawawala. Ang una ron ay ang nawawalang tupa, iniwan ng pastol ang 99 habang para hanapin ang nag-iisang nawawala. Nahanda siyang mamatay para sa kanyang tupa. Talatang 11 at 15. At ang kabalintunaan ay naging sakripisyong tupa ang pastol, alang-alang sa mga ito. 1:1-29. Tatawagin ni Jesus ang kanyang tupa sa ibang kural at pag-iisahin sila sa isang kawan. Talatang 16. Ikalawang pagtatalakay, nagdurusang Mesyas. Awit 22:1-2. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin, sa mga salita ng aking karaingan? O Diyos ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man lamang. At kapag gabi, hindi ako makatagpo ng kapahingahan.
Ang mga pangusap na ito ay patungkol kay Jesus, hindi si David. Ang awit 22 ay isang tuwirang mesyanikong propesiya dahil maraming mga detalye sa awit na ito ang hindi maaaring konektado sa Haring David ayon sa kasaysayan, kundi akmang-akma sa mga pangyayari sa kamatayan ni Kristo. Nanalangin si Jesus gamit ang mga salita sa awit 22, talatang 1 sa krus. Mateo 27:46. Yun yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Upang tumubos mula sa kahatulan ng kautusan. Kay Kristo, bilang ating kahalili at panagot, ay ipinataw ang kasalanan nating lahat. Bilang siya na isang lumalabag upang kanyang matubos tayo mula sa kahatulan ng kautusan. Ang sala ng bawat inapo ni Adan ay dumadagan sa kanyang puso. Ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, ang kakilakilabot na pagpapakita ng kanyang kawalang kasiyahan dahil sa kasalanan ay pinuno ang kaluluwa ng kanyang anak ng pangingilabot. Desire of Ages, page 753. Ang mesyanikong propesiya na natupad kay Kristo. Makakamandag na pangungusap ng karamihan ng mga tao na tinaya ang salita ni Jesus sa kanyang ama. Awit 22:1 at 8. Masumpungan dito sa Mateo 27:43. Pinaghatian ng mga kawal ang mga damit ni Jesus. Awit 22:18. At masumpungan sa Mateo 27:35. Ang uod na kanilang hinangad na durugin ay magiging pangunahing batong panulok ng templo at patitibayin ang pundasyon nito. Awit 118:22. At sa bagong tipan, Efeso 2:20 at 1 Pedro 2:4 hanggang 8. Pangalawang pagtatalakay, ang Panginoon tapat sa kanyang tipan. Ang ating talata, awit 89, mga talatang 1 hanggang 4. Aking aawitin ang iyong tapat na pag-ibig, magpakailanman, O Panginoon. Sa pamamagitan ng aking bibig ay pahahayag ko sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Sapagkat aking sinabi, ang tapat na pag-ibig ay matatag kailanman. Itatag mo sa mga langit ang iyong katapatan. Ako'y makikipagtipan sa aking hinirang. Ako'y susumpa kay David na aking lingkod. Ang mga binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at aking itatayo ang iyong trono para sa lahat ng salinlahi. Ang Davidikong tipan. Pag-asa sa kabila ng kawalang katapatan ng mga tao. Naglalaman ang Davidikong tipan ng pangakong walang hanggang suporta ng Diyos sa linya ni David at kasaganaan sa bayan ng Diyos. Ang pamamalagi ng tipan ay naitatag sa taimtim na panunumpa ng Diyos at ang katapatan ng hari sa Diyos.
na pag-aralan na natin ito matagal na tungkol sa mga tipan. No, dalawang ang nag-uusap, isang nakakataas ang Diyos at ang nakabababa ay ang bayan ng Diyos. Ang tipan, ang mga kondisyon ng tipan ay nagmumula sa Diyos at ang bayan ay sumasang-ayon lamang tinatanggap ang mga kondisyon. Yan. Kaya sinasabi rito, ah, naitatag, ang tipan ay naitatag sa taimtim na panunumpa ng Diyos at ang katapatan ng hari si David sa Diyos. Kaya nga, Davidikong tipan ito. Ang mga pananaghoy sa awit 89 na ang mga pangako ng Davidikong tipan ay nawala. Gaya ng nakita natin, nasisira ang tipan dahil sa hindi katapatan ng mga tao sa pagsunod sa kondisyon ng tipan. Ang Israel ba ay walang pag-asang pinabayaan ng Diyos? Ang sagot siyempre ay hindi. Ang puot ng Diyos, isang pagpapahayag ng makadiyos na kahatulan, ay hindi nagtatagal magpakailanman dahil ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad kapag ka nagsisisi ang tao. Nadarama ng tao ang mapait na bunga ng kanilang pagsuway at natatanto ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang napanibagong pag-asa ay dumadaloy mula sa bagong katiyakan sa katapatan ng Diyos upang alalahanin ang kanyang biyaya. Bagaman ang bahagi ng tao sa tipan ay nabigo, ang mga tao ay mapapanatag sa pangako ng Diyos na hindi nababagong layunin sa pamagitan ng Mesyas na kumakatawan sa lahat ng katwiran at kaligtasan ng Israel at ang buong sanlibutan. Dahil ang Mesyas ay kumakatawan sa bayan ng Israel, hindi talaga nasisira ang tipan sapagkat ang kinatawan ay sumunod sa tipan. Yan ang pag-asa ng bayang Israel. Kaya hindi sila tinatalikuran. Ang pag-asa sa ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay may tatatag magpakailanman. Subalit dahil lamang kay Jesus, tinawag siyang ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Kolosas 1:15. Tumutukoy sa awit 89:27 na tumatawag kay David na isang tipo ni Kristo, ang panganay ng Diyos. Ang titulong panganay ay hindi nagsasabi ng pisikal na katayuan ni David dahil si David ay pangwalong anak ng kanyang magulang. Bagamat siya ay pangwalo, tinatawag siya sa mga awit na panganay. Sa mga katwid, ang pagkakatawag na panganay kay Kristo ay hindi sapagkat siya ang unang anak ng Diyos o nilikhang anak ng Diyos, kundi mayroong ibang pakahulugan ang pagiging panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang titulong ito'y nagpapahiwatig ng kanyang natatanging karangalan at otoridad. Kolosas 1:16, 20 hanggang 22. Ginawa ng Diyos Jesus na
pinakamataas na hari sa buong daigdig nang binuhay niya si Jesus mula sa mga patay. Gawa 2:30 at 31. Kaya sa banal na kasulatan, ang titulong hari ng mga hari ay sa kanya. Hindi sapagkat siya ay haring katulad na ibang mga hari, kundi ito ay idiomatikong pagsasabi na siya lamang ang tunay na hari. Pangatlong paghahati. Ang Panginoon ay hari at pari. Una sa dalawang pagtatalakay ay walang kapantay na hari. Mga awit 110, talatang 1 at 2. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Siyon. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Ang koronasyon ng Mesyas na kinikinita ng awit 2:7, ang muling pagkabuhay ni Kristo bilang ang pasimula ng bagong walang hanggang tipan at maharlikang pagkapari ni Kristo. Mga gawa 13:33 hanggang 39 at Hebreo 1:5 at 5 talatang 5. Ang Mesyas na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos bilang isa na may walang kapantay na karangalan at autoridad. Nandiyan ang mga talata. Ang mga simbolo ng tungtungan ng paa at tungkod. Upang gawin ang mga kaaway na isang tungtungan ng paa, ay sumasalamin sa kaugalian ng matandang malapit na silanganang mga hari na ilagay ang kanilang paa sa leeg ng kanilang talunang mga kaaway upang ipakita ang lubos na pangingibabaw sa kanila. Ang kanyang tungkod, dun sa talata kanina ay sinalin na setro, ay isang simbolo ng makadiyos na hatol na winawakasan ng paghahari ng masama at naglalarawan sa walang kapantay na paghahari ni Kristo. Ang pagtatatag ng kanyang kaharian. Ang pangwakas na tagumpay ni Kristo ay masusumpungan sa tagpo ng bago pagparito kung saan nagpapakita na pagkatapos na maibigay ang paghahatol para sa mga banal na ng kataas-taasan, Daniel 7:22, ang kanyang kaharian na itatag at ang kanyang kaharian ay isang walang hanggang kaharian. Dahil sa krus, ang pangako ng kaharian ay natiyak. Isang pagpapala ay ipinangako sa lahat ng magtitiwala sa hari. At ang bayan ay magagalak sa kataas-taasan at matuwid na paghahari ng Mesyas. Pangalawang pagtatalakay. Pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Mga awit 110:4 hanggang 7. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isip.
ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay. Dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot. Siya'y maglalapat ng hatol sa mga bansa. Siya'y iinom sa batis na tabi ng kanyang daan. Kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Pagiging natatangi ng pagkapari ni Kristo. Pinagkalooban ng Diyos ang Mesyas ng isang walang hanggang paghahari at isang pagkapari ng isang pinakamataas na ranggo ayon sa pagkapari ni Melkisedek na hari rin ng Salem o Jerusalem. Sumpungan yan sa Henesis 14:18 hanggang 20. Ang mga hari ng Israel ay hinding-hindi makagaganap bilang libitang pari. 2 Kronika 26, mga talatang 16 hanggang 21. Ang sinasabi ron ay si Haring Osyas ay naging ketongin hanggang sa araw ng kanyang kamatayan dahil sa pagsunog ng insenso sa templo. Yung pari, kasama pa ng ibang pari, ay nagpunta sa templo dahil nabalitaan nilang nandun yung hari at gumagamit ng senso. Sinabi na hindi kayo pwedeng gawin yan. Yan ay ginagawa lang ng mga pari. Naggalit yung hari at biglang-bigla ay naging ketongin siya. Mga implikasyon ng pinakamataas na pagkapari ni Kristo. Itinaas ni Kristo ang nakakataas na tipan na nakabase sa panunumpa ng Diyos, hindi sa mga pangako ng tao. Kasi ang mga pangako ng tao ay napapako. Naglilingkod siya sa sangtuwaryo sa langit. Ang kanyang pagkapari ay hindi apektado ng kasalanan o kamatayan at kaya siya'y makakapamagitan para sa makapagliligtas sa kanyang bayan magpakailanman. Yung mga pari sa santuario nung una, bago sila maglingkod sa santuario, ay maghahain muna sila ng hayop para sa kanilang sariling kasalanan. Hindi kinakailangan gawin yan ni Kristo bilang pari sa sanktuaryo sa langit. Nagbibigay ng isang nagtatagal na katiyakan ng panatili sa pinakapresensya ng Diyos. Hebrews 6:19-20. Ang makaharing pagkapari kasi ni Kristo ay pawawalang bisa ang paghahari ng masama, hindi lamang sa puso ng tao, kundi sa sanlibutan din. Tutuparin niya ang pangako sa awit 2 na bawat bansa at hari ay paiilalim sa mahalikang hatol ni Kristo Jesus. Ang kamangha-manghang mahalikang pagkapari ni Jesus ay gagawa ng lubos na pag-angkin sa ating pagsunod at pagtitiwala. Kaya nga, ang tugon natin sa kanyang pagiging pari, hindi lamang sa kanyang pagiging hari, ay pagsunod at pagtitiwala. Huling salita. Ang mga aklat ay nagbibigay ng isang natatanging
kapahayagan ng pagkatao at nagtutubos na ministeryo ni Kristo bilang isa na kasama natin ang Diyos. Mateo 1:23. Yun yung Emmanuel, God with us. Si Jesus ay kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pag-abandona sa atin, kundi sa pagpapakita sa atin ng daan ng matagumpay na panampalataya. Siya'y naging para sa atin, ang walang hanggang pari at hari upang iligtas tayo mula sa walang hanggang kamatayan ng kasalanan. Kay Kristo, ang sakdal na Davidikong hari, lahat ng banal na mga pangako ng Diyos ng kaligtasan ay makakasumpong ng katuparan nito. 2 Corinto 1:20. Amen sa ating leksyon. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na sumayo ang mga pangako ng awit 23. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinunumbalik niya ang aking kaluluwa, wala akong katatakutang kasamaan. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag ka may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.